What's up, KG? Kamusta kayong lahat? So, mag-update lang tayo sa Axie Infinity. So, ang Codex Season 1 ay sa April 6 na, 2026. So, inaabangan natin to. So, dito itatakel natin yung ano ba yung ina-expect natin dito sa lalabas na Codex Season 1. Para doon sa mga nagmamadali, unahin na natin agad yung what to expect. Then, discuss natin yung sa susunod yung mga ano ba nangyari nung Season 0. So, dito muna tayo sa ano ba yung pwede nating i-expect sa susunod na codex. So, may nakita akong post dito kay Martin Tatron. So, meron daw 3 different paths kay The Golem War, The Black Killing. So, bawat path daw is 4XS ang bayad or BAXS. So, pwede mong kumpletuhin yung 3 pero isa lang kada one at a time. So, ayan, makikita nyo dito. Once na nag-open ka ng path, so pwede kang manalo na pwede kang makakuha ng accessories na isang rare at saka isang epic, spirit clay, tapos BXS reward. So, 2 free reroll for each quest slot. Bonus point from daily milestone. So, ganun pa rin pala, meron pa rin daily milestone. So, yung daily milestone kasi mamaya i-discuss natin doon sa dating codex. Pero, ano pa rin siya, parang everyday may mga task kang gagawin. So, iba't ibang task yun, depende kung ano yung game na pinapagawa sa'yo na task. Pwedeng sa Axie Origin, Classic, Homeland, or kung anong game yung ipoproduce nila para doon sa codex. Tapos doon naman sa Golem of War, so may exclusive background. Meron ding rare na accessory, meron din yung snail. Ayan, yung snail. Tapos ito. Parang lantern siguro yan. So meron ulit spirit clay, hindi pa natin alam kung para sa yung spirit clay. Additional quest slot ulit. So ability to select quest pools for the additional slot. Tapos ngayon yung Black Killing, exclusive background. Mga exclusive background, no? Ang mythic talaga siya. Accessories, tapos yung spirit clay. High master quest chance and rerolls. Yan. So dito may iba't iba kang pwede kang gawing strategy. So sa example niya dito, may 2 strategy ka na pwedeng gawin. No? So the order you choose your paths matters. It will impact your codex progression, your bounty board optimization. Makakuha ka rin ng different perks, extra quest slots, better rerolls, higher master task chances, bonus points per milestone. Ibig sabihin, yung strategy mo daw, depende daw kung ano yung unang path na gagawin mo. So, pwede kang magsimula sa Mystica muna, yung sa Black Killing ka muna, tapos mag-Golem of War or kay The Golem. So, hindi pa natin alam talaga kung paano yung magiging sistema nito. Yung dati kasing doon sa mga nagtatanong kung magkano yung magagastos is 12 AXS. So, ang price ata ngayon ng AXS ay 70 pesos. So, compute natin, no? Kung 70 pesos ang isang AXS ngayon, times mo sa 12, so 840 pesos. So, parang same lang din nung dati. Kasi ang price dati ng AXS is nasa 100, tapos parang 7.5 AXS ata yung bayan. So, 800 pesos para makapagano ka. So, hindi nilagay dito, no? Yung dati kasing mga, is parang may rebate kang makukuha. Parang 1 excess lang sa buong season magagastos mo. Mamaya, discuss natin yun. So, ito yung pwede nating i-expect doon sa bagong lalabas na Season 1. So, interesting siya kasi may iba't iba siyang path na pwede mong unahin or gawin. So, ang nakalagay dito, so may nagtanong kasi dito, na magbabayad na ba daw kagad ng 12 excess? I need to pay 12 excess on April 6 or per path. So, nakalagay dito, you cannot play all the paths at the same time, just one path for excess at a time.
So, kailangan mo talaga mag-ready ng excess. Siguro, alam ko, nag-dip ang ano ngayon eh. Bumaba yung excess. So, tingnan natin. May mga excess naman ako, kaya hindi ko naman siya kailangang madaliin. So, depende pa rin. Ayan, so dito, if you're aiming to compete hard in bounty board, prioritize spot with better rerolls, master task chance could compound your rewards early. So, ibig sabihin, kasama pa rin sa part ng codex yung bounty board task. So, iba kasi yung bounty board task doon sa codex. So, pwede ka magkaroon ng rerolls. Tapos, kung limited ka naman sa slips, mamaya sabihin ko rin yung slips. Optimize consistency and quest slots might be more efficient than chasing high-risk master task. So, ako naman, ang strategy ko naman dito is consistency lang. Titingnan natin kasi ang target ko lang naman dito is makuha yung mga rewards dun sa codex. So, sinuwerte lang ako nung last na codex kasi nakakuha tayo ng mystic na accessory, yung UFO, na reroll natin yun. So, ewan ko natin dito kung ano yung pwedeng maging kung may roll system pa ba. I-compare natin, tingnan natin kung paano natin. Pero sa experience ko sa codex nung season 0, kung tatanggalin mo yung nakakuha ko na mystic accessory at nabawi ko yung ibang goods naman siya, maganda. Maganda yung kanilang bagong na yun. Worth it naman kasi may bumabalik naman sa'yo ng mga items. At saka meron ding Nung nangyari nga lang nun sa akin, nung nakukuha ko yung mga excess na rewards na nakukuha ko dun sa binibenta ko rin kaagad. So, hindi ko na-compute kung ang profit ako, pero hindi ko na siya kinumpute. Kasi ang tinatandaan ko lang doon ay kung ilang excess yung nawala sa akin sa nadagdag. So, nadagdagan naman yung excess natin. So, in-stake natin yun. Nung mga panahon na yun. Yung iba naman ay binenta ko na. Pero ngayon, i-dokumento natin to. Ilalagay natin, isasama natin ito sa ating mga content. Yung codex at saka yung lalabas na Atias Legacy. Sisilipin natin doon. Sana lang hindi nawala yung isa sa mga task yung bibili ng Axie. Kasi yan ang pinakagusto ko sana na isabay habang nag-iipon ako ng mga Axie na gagamitin ko for Atias Legacy. Sakto siya kasi yung Atias Legacy magkakaroon ng playtest. So, makikita ko din mga ibang skill, ganyan. So, pwede na rin ako mag-speculate. So, hindi ko sinasabing gayahin nyo yung strategy ko na yun. Content creator po ako, kaya ginagawa ko ito para for the content. So, hindi para dahil pumaldo. For the content lang itong ginagawa ko. Tsaka meron po akong nakatabing pera para doon sa Atias Legacy. So, kung kayo po ay magte-testing lang dito sa laro na to, hindi ko po nire-recommend na gayahin ninyo yung ginagawa ko. So, gusto ko lang din makita ninyo kung paano ba yung sistema sa codex at kung paano ba, kung profitable ba o hindi. So, hindi naman matatapos dito yung season ng codex eh. May mga susunod pa yan. So, dito, at least dito, madodokumento talaga natin, malalaman natin yung kung profitable ba, worth it ba, o ano bang dapat natin expect sa susunod na codex. Pero kung kayo po ay gusto nyo itry yung laro, okay sa inyo, then kita-kita po tayo doon. No? Sa araw-araw naman natin ay i-content yun. So, ang plano po natin dito ganito. May mga, ang in-expect ko kasi dito sa bounty board ng season 0. Sa bounty board ng season 0, magkakaroon bounty board ng season 1 ng codex. May mga task kasi doon na parang ang sinasabi na buy an Axie, evolve ang Axie, no? So, bukod sa bumibili ako ng Axie, mag-speculate na rin ako doon sa Atias Legacy mismo. So, hindi tayo bibili ng masyadong mahal na mga Axie. Kung may certain parts lang tayo or certain class na makita. Certain class na makita. So, stay tayo doon. Subukan natin yon, no? Tingnan natin kung worth it ba kapag bumili tayo ng pag bumili tayo nun, kasi doon din naman magbabase yung yung Atias Legacy, yung playtest, no? So, mag-speculate lang tayo nun. Total, bibili ka rin naman nun. So, double purpose bibili na rin naman ako ng Axie para sa codex.
Kasi isa rin siya sa mga task. Sana nga may ganun pang task. Lalo kung sa bounty board kukunin. At also, makakapag-speculate ako ng mga Axie na pwede kong bilhin. So, iba't iba. Variety of Axie yung plano kong bilhin. So, ano lang. Ganun lang, ano rin naman nag-iipon din naman ako ng Axie. Kaya, hindi naman po, hindi naman problema sa akin. Ang problema lang kapag ginaya ninyo kung nag-speculate din kayo. Lalo na kung newbie, beginner, or yung mga bumabalik sa paglalaro, no? Antayin po muna natin yung mismong laro, yung talagang ilo-launch nila na laro bago tayo mag-speculate ng mga Axie. Yung mga gusto lang po sumabay at dito, hindi po to para mag-profit. Content ko po to para maglaro. No? Ayan, so yun yung codex, yun yung sa plano ko for codex kung bakit inaabangan ko siya. For the content. So, yung dati kasing mechanics ng Season 0. So, Season 0 to, no? Punta na tayo dito sa, para magkaroon tayo ng guide. So, sa Season 0, ang tawag doon is mayong Premier. Premier is 7.5 access yung, 7.5 access yung bayad. No? So, may return back na 6.5 yon every stage na tatapusin mo. So, magkakaroon ka ng, excess na rewards. So, nakumpleto naman natin yan. So, para nangyari niyan is 1 excess na ang nagastos mo for the entire season. So, sa level structure, once na nag-level 50 ka, makakakuha ka ng Codex Orb. So, meron din tayo ng Codex Orb. No? Naka-receive din tayo ng Codex Orb. So, meron tayong isa lang yan. Medyo nagmahal ang Codex Orb, pero bumaba na ulit ngayon para nasa $30, siguro $40. Mamaya, silipin natin. Tapos, sa reward tier, so, meron din pag free ka, pwede ka pa rin naman mag-codex. Kung free ka, meron. So, manual claim, cannot be claimed after season. Yung mismo, ito yung mga perks mo. Pero, pag premier ka, yung bumili ka ng codex pass, 7.5 access yun, dati. So, magkakaroon ka ng yung level gated unlocks, auto-applied upon reaching required level, valid until season end. Yung, syempre, yung parang battle pass kung tawagin sa ibang laro, sa mga nakasanayan nating games. So, sa Ascendant naman, Wellspring, yun. So, ang cost mo naman dito is yung Lucky Coin. Dati kasi may Lucky Coin ka makukuha. Magtotos ka ng 4 Lucky Coin, makakuha ka ng random accessory per toss. Expired 3 days after the season end, tapos 4 to unique accessible exclusive to Wellspring. No? So, nakakuha tayo dyan nga tayo sinuwerte, nagkaroon tayo ng UFO. No? Tapos sa progression naman, complete daily bounties to earn codex points and level up. So, yun yung sinasabi ko sa inyo. Daily bounties. Sa daily bounties kasi may buy Axie, may buy Axie, may maglaro ka ng classic gamit yung ganitong Axie, maglaro ka ng origin, dapat mag-craft ka, may mga ganun task. So, yun yung minaantay ko. At yung pinakagusto ko dun yung buy an Axie. Sana hindi ako bigyan ng maraming release an Axie. Nag-iipon nga ako ng Axie. So, yung mga privilege din dati is plus 15% XP kapag nag-feed ka ng mga Axie mo. So, pinapakain din yung mga Axie ngayon na rito, guys. For XP experience. Plus 15% fortune slips. Mamaya, di-discuss natin yan. Paano nakukuha yung fortune slips. Tapos, 4 exclusive accessories via Wellspring. Tapos, 4 seasonal accessories. XS, BP, and Lucky Points. 1 exclusive Hangouts background. Ayan. So, yun yung dati. Ito yung dati. So, syempre, may mga pa rin dyan na ina-expect ko na mangyayari na mapupunta rin dito. Pero, tingnan natin itong susunod na mangyayari sa Codex. Tapos, ito yung pag once na nagkaroon ka ng coin, magre-reroll ka. So, may 2,000 lang yung UFO na yun. Sinerte tayo, makakuha tayo ng isa. Wala tayong Celestial Crescent, TriStar meron tayo, tsaka Emerald Ember. Sayang yung Celestial Crescent, di ko nakuha eh. Pero yung UFO, yun, nakakuha tayo. So, kaya medyo okay sa akin. So, doon pa lang sa UFO, bawi ko na yung kung binenta ko, kaso hindi ko binenta eh. Ayan, so sa Ronin natin, makikita nyo dito yung mga slips. Dito nyo makikita yun sa Atias Shrine. So, meron akong 1,841. Inipon ko talaga yan para dito sa Codex. No? Ang daily slips ko lang ay 15 kasi ang slips po ay nakukuha lang sa
mga collectible Axie. So, kung meron kayong collectible Axie, makakakuha kayo ng slips na pwede nyong gamitin for pre-roll kapag sa mga bounty board. Okay? So, sa mga bounty board kasi ng mga task, ayun, kagaya nito mga bounties na to, ayun na nakalagay, buy an Axie, buy any dust Axie. So, magkakaroon ka ng BP, points na 220, open regular lucky pouch, yan yung mga example niya, buy one consumable, grab 3 Ronin, buy any Axie. Win against 3 beasts, yun, sa classic. So, pansin nyo, no, hindi natatapos yung gastos dun sa Battle Pass. So, tuloy-tuloy po ang gastos. Bibili ka ng Axie, magkakaraft ka, may gastos din yan. Ronin items, pag may Ronin items, kailangan nyo po ng SLP para makapag-craft ng mga Ronin items sa Origin. Buy one consumable, pera din yan. Open 3 regular lucky pouches. Hindi siya, ganun din, gagastos ka rin. Kailangan, kung lalong mag-i-start ka, bibili ka kasi ng mga collectible Axie para magkaroon ka ng mga lucky pouches. Pang reroll din kasi na lucky pouches yun. Tsaka any dust Axie. So, ang i-maintain ko lang dito, hindi ko naman target yung mga master quest eh. Ang target ko rito is consistent ko siyang magawa para makuha ko yung mga rewards doon sa codex. So, titingnan natin. Hindi pa natin na mas maganda mag-decide tayo pag nandiyan na kung paano natin didiskartehan ito. No? So, once na nakakompleto ka ng milestone, yun. So, hindi ako sumali sa mga bounty quest itong mga nakaraan dahil nag-iipon nga ako ng sleeps at saka ng ano. So, nilalaro ko lang siya kung ano lang yung task na available sa akin. So, yun lang. No? So, sa mga ito kasi yung mga collectible Axie ko, so makakakita ka dyan yung may 3 sa pinakababa. Yun yung mga slips. So, 9 slips na kagad yan dahil pag nightmare, so mas mataas ang slips ng mga ibang collectible Axie. So, makikita nyo yan dito sa marketplace. Tapos, punta kayo sa Axis. Tapos, ito na yun. Yung 400 slips per day, yung mga mystic, mahal naman kasi yan. Origin, Neocorp, Christmas, Shiny, Japanese Nightmare, Summer Axie. 1 slip per day. So, sa akin is 15 slips per day. So, doon, ginagamit ko yung mga slips for reroll. So, saan yung reroll? Ito yung reroll. Yung reroll, kunyari, ayaw mo ng task na yan. Kunyari, ayaw kong bumili na Axie, re-reroll mo. Pag reroll mo, makakakuha ka ng ibang task na pwede mong gawin. So, minsan, maganda na yung nakuha mong task, nire-roll mo pa, mas mahirap, lalo pag ang lumalabas sa akin ay Homeland. Yun lang kasi ang problema. Yung Homeland sana gusto ko siyang laruin kasi meron din naman akong land. Kaso ang problema, hindi siya pwede sa phone. Dapat is nasa PC siya. So, sayang, no? Di tuloy tayo nakapaglaro ng Homeland. Yun, so skip ako doon, tsaka doon sa ibang game ng Axie. So, nilalaro ko lang yung ito. Classic, Origin, tapos yung Atias. Yan, ano pa. So, pakita natin yung ating yung ating accessories. So, ayan, yung UFO. Kuha tayo ng UFO. Tapos, yung sa ating consumable materials ata yun. Yung sa orb. Tama ba? Ano? Materials line. Ayun, yung orb. So, meron tayong isa rin ng codex orb. Hindi ko alam kung para saan. Nag-hint sila na kailangan daw niyan eh. So, hindi natin alam kung para saan. Sana naman, baka mamaya, bago mabubuksan, kailangan mo ng 3 orb. Grabe naman, magkano na ba ito ngayon? Baka biglang magmahal. $34 din yan. Di rin siya biro. Lalo na ngayon, tumataas ang bilihin. Ayan. Sa Runes and Charm, wala naman tayo niyan. Land. Ayan, ating land. Accessories. So, meron tayong mga accessories. Ayan, wala tayo nung Celestial eh. Hindi tayo naka-roll. So, sa collectible Axie ito. Ayan. So, titingnan natin kung paano natin didiskartehan ito. Kung ano mangyayari dito sa ating codex. Ayan, so sa April 6, kita-kita tayo dito sa aking channel. Tingnan natin itong codex. So, na-expect natin na sana maging maganda yung. Pero tingin ko ito yung mga makukuha kong yung
mga accessories dun sa mismong codex. No? Forma ng paniki tsaka ng palaka. Okay din yung snail, no? Lalo kapag thermic ka. Thermic yung build mo. So maganda rin siya makuha. Sana lang, swertein tayo dito. Tapos, yun nga, yung isa pa, yung BXS, baka mamaya nag-expect kayo na babalik yung pera or ano. Yung BXS, once na winidraw nyo yan at kinonvert nyo ulit to XS, so may malaking ano na po yan, cut. Ayan, so magkita-kita lang tayo sa Codex Season 1. Punta lang kayo dito sa akin channel, i-content natin yan. And next is maraming salamat po sa ating mga subscribers, sa mga sumusuporta ng ating channel. Kita-kits po tayo sa susunod nating video. Game on!